Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa pagsubaybay sa malakasang team tournament, ang Tech Mahindra Global Chess League. Sa bakbakan nila Anand at team nila Ferusha. Si Ferusha po, disgrasyang nasugatan ni Nakamura kahapon. Pero ngayong round number 8, Anand, legendary ng India ang kalaban. Mas lalo bang uusok ang karburador ni Ferusha? Yan ang pag-aaralan natin. Ang ginawa ni Anand, nag-E4, C6 si Ferusha, karo ka nang ginamit, D4, D6, aba, D5 kasi natural sa karo ka na, no? Pero dito, nag-D6 lang. Interesting, Knight C3, Queen C7, kumbaga ang plano dito ni Ferusha ay bukod sa sorpresa at hindi gaanong aral na opening, pang-abang yan. Naku, makunat yung ganyang opening at si Anand, napansin niya, teka muna, masyado kayatang matipid sa pagkontrol sa sentro. Nilagyan pa ng isa, F4. Nag-E5, binasag na, Knight F3, Knight D7, Bishop D3, Knight F6, Castle, basta well-principled lang approach ni Anand. Nag-Bishop E7 at nag-King H1. Prophylactic lang po para kung magkaroon man ng capture ay walang timing na maatake yung king. Nag-castle at maagang nawala sa libro. Novelty kaagad. Kasi ang mga nagawa na dito, may tumira ng H6, may tumira ng capture sa D4, may tumira ng A5. Ayan, pero dito nag-castling si Ferusha. So wala na po sa libro. Nag-Queen E1, ang idea pupunta sa G3 para makapag-pressure sa king side. Kumapture sa D4, Knight X D4 at nag-Rook E8. Yun naman ang purpose ni Ferusha. Bakit kinapture yung pawn? Para yung rook talagang makapagdala or makapag-deliver ng pressure naman sa E4. At nag-Queen G3, ayan na nga. Magda-Knight F5 na yan. Nag-Bishop F8, Bishop D2. Ayan, dito kasi pag nag-Knight F5, hindi pa ganun kalakas ang dating ng atake kasi nga may bishop na sa F8, depensado. Kaya mas minabuti na lang ni Anand na mag-develop na lang at yung tore ilagay sa E1. So paunti-unting progress of development. Nag-G6. Ang plano ni Ferusha para yung bishop ay i-develop sa G7. Ang tawag natin dyan yung fianchetto bishop pag nandyan na. Okay? Pero mali daw. Dapat ang tira ay Knight C5 para may atake sa E4 at para mabuksan ang light square bishop. Tapos ang gagawin ng puti, mag-Rook E1 para depensahan and magku-Queen D8. Yan po ang gustong mangyari ng computer dito. Yun nga lang, syempre medyo mahirap ma-apply. Nag-G6 lang si Ferusha. Knight F3. Ayun, ano plano ni Anand sa Knight F3 na yan? Plano niya na mag F5 mamaya. Tapos itong knight ay may plano to play knight G5. Tapos bishop C4. Yan ang mga nakikita kong plano kung bakit nag-knight F3. Pero hindi pa rin siya on point. Dapat daw po ang tira F5 na kagad. Yan na pala kagad ang mas tumbok na tira. Tapos pag nag-bishop G7, Queen H4. Yan ang sa palagay ko po talagang maganda, no, na gustong mangyari ng computer dito. May nakikita pa nga ako ditong baka may timing to play Rook F3 tapos Rook H3 maka-atake sa king side. Ayun. Pero balik tayo sa ginawa ni Anand. Knight F3, Bishop G7. Grabe, may X pa rin. Ano naman ang tira? May ganun na pala. D5 na pala dapat. Okay, D5. Na kapag nag-push, Knight H5. Okay, pag nag-Queen H4, may pangkulit Bishop E7. Kasi pag para mapaalis yung queen Tapos magda-Knight G5 with the idea to play E6, mga ganon, na pinoprovoke talaga ang black to play H6. Halimbawa kung mag-H6 dito, may E6 kasi. So may pangsabay na ganong atake. At pag nag-Queen D8 dito, then E6 pa rin. Etc. etc. So yan pala, D5 na kagad. Kumpara dito sa ginawa na Bishop G7 ay sinimplihan lang ng Rook A1. Yun, hindi na pwede yung D5 kasi may tore na Nag-B5 ngayon. Ang plano naman dito para kahit papaano may pressure sa knight na may paparating na B4 at the same time yung bishop ay mai-develop din sa B7.
Nag-A3. Plano lang ni Anand na wag papuntahin yung pawn or maatake yung knight. Pero dito, dapat pala E5 na. Yan na pala kagad ang tamang timing ng atake dyan. Na pag kumapture, F takes E5, Knight H5, and Queen H4. Yun nga lang, siguro nakita ni Anand na tipong babagsak yung pawn niya sa E5 dahil marami nang nakakontrol dyan. Pero ito po yung mabigat na baon-baon ng puti dyan. May G4 pala. Kasi dito, hindi basta-basta makakagalaw ang knight kasi nga nakapin. At itong G4, malakas sa pang-atake sa knight. Halimbawa, kung umatras ang knight, may knight takes E5, rook takes E5, may rook takes F6, lalamang sa material exchange. Pag kumapture naman dyan, may bishop naman at yung tore ay suportado. Ayun, so dito po ay winning ang white, lamang sa material. Balik tayo, grabe yung E5, sayang Pero kumunat pa si Anand. Nag-A5 dinagdagan para mag-B4 pa rin. May E5 pa rin Nag-Queen H4 si Anand. Ayaw niya talagang bitawan yung malakas na atake sa gitna. Nasayang B4, good move. Takes, Knight D1, Bishop A6. Ayun, para ma-develop na with tempo. Kinapture, capture, and E5. Ayun, dito na lumabas ngayon yung mga veteranong pag-atake ni Anand. Kumapture, capture, knight takes, and rook takes. Dito po, baka mapaisip kayo at mapatanong, Coach, ba't hindi nag-bishop F4? Pin yan. Kakapture lang kasi sa baba. Meron pang kasunod na tore, mamamatchas yung king sa back rank. So, baliwala yung atake. Kaya, kinapture na lang, capture, and nag-queen takes B4. Yan, nilinis muna yung mga sabit-sabit na dapat linisin. Nag-rook A1, ayun, para di naman makagalaw basta-basta yung knight. Nakapin. At nag-rook E1, atake muna, Queen H5. Yun nga lang, pagtira ng Queen H5, medyo malakas po yung dating Bakit? Kasi may threat sa knight, at the same time, may paparating na knight G4, mga threatening matches na dapat dito accurate ang gagawin. Nag-knight F2 para hindi makatungtong yung knight sa G4. Pero bad move mga kamatsas. Dapat daw ang tira ni Anand ay knight C3 pala ang punta. Diyan pala ang punta. Pagka kumapture, capture, at halimbawa kung mag-knight G4, may queen B8 check, bishop F8, tapos queen F4. Na wala naman palang butas-butas, tapos sundan na lang ng H3 para ma-neutralize yung knight. Ayan, meron kasing mukhang nakakatakot mga kamatsas na very annoying sa ating mga mata na position. Pero yan ang tamang tira dapat ng puti. Pero balik tayo sa ginawa ni Anand na knight F2, capture, yun ang mabigat yung queen E2. Yan ang talagang may pangsundot sa ilalim, ang bigat ng pasok ng queen E2. Ang ginawa, nag-knight H3 na lang si Anand. Nagka-windang-windang si Anand. Ang idea ng knight H3, pag nag-queen F1 check, is magda-knight G1 cover. Pero, teka muna mga kamatsas, bakit hindi na-consider ni Anand yung king G1? Para ma-safety lang yung F1 square. Ito po kasi ang gagawin. Magbi-bishop H6. Tapos susundan ng bishop E3. Susundan ng knight G4. Kumbaga nakita ni Anand na maloload ng atake yung kanyang mga pyesa. So isang bishop H6, almost unstoppable attack ang gagawin dito ng black. So kaya naisip niya na mag-knight H3, pero bad move pa rin, dapat daw po ang accurate ay H3. Pasingaw na. Pasingaw. Para kung check, edi angat lang. Pero winning pa rin ng black, kitang-kita po sa evaluation bar. Balik tayo. Nag-knight H3, yun, dito may tumbok na nagawa si Ferruccia. Kasi dito talagang gustong-gusto na nating checkin 'di ba? Masarap sa mata. May check, may atake. Pero syempre hindi sa lahat ng pagkakataon yung dire-diretsong check gagawin natin. May mga pasakali din. Ano po kaya yung tira na yon? Paki-guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bishop F8. Good move.
Atake muna sa Reyna. Nag-Queen D2 syempre para masabing makayakap-yakap. Queen F1 check, Knight G1 at huling bitaw na wala ng solusyon, Bishop C5. Papaano isosolve yung threat na Queen takes G1 mate. Pagka humarang ng Bishop, kakapturin lang yan, unstoppable, matchas pa rin ang paparating. What a Pirusha. Grabeng Pirusha to. Kahapon, ano rin siya, no? Ganda rin ang posisyon niya kay Naka. Ngayon, dire-diretso, grabe ang performance si Pirusha. Halos unstoppable ang kanyang performance. 10-0 niya si Anand. Nanalo siya sa first round Rubin, second round Rubin, tinalo pa rin niya. Grabe, lakas ni Pirusha ngayon, mga kamatsas. Yan ang aabangan natin sa mga susunod pa, no? Especially sa laro niya kay Magnus. Yan ang aalamin natin kung makakabawi si Magnus sa pangalawang pagkakataon kay Pirusha. Ayan, abang tayo, abang. Okay, maraming salamat po at ito yung kanilang standing. Sino na ba nangunguna sa kanila? PBG Alaskan Knights ang nangunguna pa rin, sila Giri. At Triveni Continental Kings and Alpine SG Piper, sila Magnus. Ayan, nasa tied pa rin for second and third. Yan, sila Pirusha yung Continental Kings so nasa second place pa rin. Dito po, grabe. 6 na teams lang pero ang champion ay mag-uuwi ng $500,000 US. Big time ang sponsor na Tech Mahindra. Say na all. Sana all. Sana may ganyan din ang kamatsas na ma-organize kami. Okay, so today po ipopost ang aming details ng tournament. This coming October 26, God willing, ay magkakaroon po ng tournament uli ang kamatsas. Tatluhan. Team tournament ito, tatluhan ha. So abang po kayo, popost namin today. At limited lang po yung slot noon. Yun po ay free registration mga kamatsas. With free food, lunch sa mga players. Yan po ang kamatsas. Nagbibigay po ng libreng serbisyo sa tournament, may pagkain pa. Okay? So, abangan nyo po ang ipopost namin sa Facebook page Kamatsas. Ganun din po sa aking YouTube community tab. Paunahan na lang po ng magre-register. Ha? Maraming salamat at sa mga gustong mag-training, magpalakas ng chess, this coming November, God willing, ay magkakaroon po ng second batch online training kasi po yung first batch patapos na po ngayong buwan Patapos na. Ang registration po and details nasa comment section below, ipipin ko how to register sa ating second batch ng training for beginners, intermediate, and advanced players. Kaya mag-join na po kayo. Si Coach IM Kamatsas po ang nagtuturo doon. Sisiguraduhin ko pong matututo kayo doon. Sulit na sulit po ang inyo pong registration fee. Murang-mura pa. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.